magpasalamat sa kanyang kadakilaan sa ating mga buhay sa nakalipas na mga araw. Hallelujah. Lord, we love to worship you, God. So come and move in the midst of us. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit roll in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my heart, that I may live for you, my Lord. For us alone. Oh, I love to worship you, my God. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. And I love to worship you, my God. We love to worship, I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your Holy Spirit, come. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Oh, Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Oh, let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Oh, fall on us, oh Lord. Oh, fall on us, oh Lord. Come on, church, let's yearn for Jesus. So I yearn for you, I long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see
us, God. Holy Spirit, come. And Holy Spirit, come in power. Change my heart. I want to live for you. My God, and let your Spirit come in power. Change my life that I may live for you. My Lord, oh, fall on us, Lord. Fall on us, Lord. We want more of you. Fall on us, Lord. Oh, Jesus, fall on us, Lord. Come on, church, let us welcome the Holy Spirit to come and move in our lives. Oh, oh, Jesus, fall on us, Lord. We want more of you. Hallelujah, Lord. We give you praise, we give you honor, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy kami sa gabing ito, nagpapakumbaba, nagpapalinis anumang karumit kasalanan ng aming nagawa, Panginoon. Linisin mo, prepare mo, Panginoon, ang aming puso sa gabing ito. Patuloy na take control, Panginoon, ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, sa aming gawain ito, Panginoon. Kumilos ka sa bawat isa sa amin. Hindi po namin mararanasan ang kapaguran, bagkus ikaw po ang magbibigay sa amin ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Kahit patuloy na samahan kami ng Santong Espiritong Banal sa aming kalagitnaan. At patuloy tinatas din namin ang magpapahayag ng iyong banal na salita ng aming Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya ng kalakasan na nagmumula sa iyo. At patuloy sa pagpapahayag ng iyong banal na salita, samahan mo siya na maipahayag niya ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo siyang itago sa iyong krus. Kaya't salamat, Panginoon, sa gabing ito. Cover us with your precious blood. Patuloy kinakasaab namin anuman ang gawa ng kaaway, kapaguran man yan, out in Jesus' name, sakit karamdaman, pagkabahabahagi, out in Jesus' name, in Jesus' name. Patuloy, Panginoon, sa gabing ito ay pinagtatagumpay mo na ang iyong gawain. At patuloy kami, buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso sa pagkikinig ng iyong banal na salita. Kaya't salamat, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang mataas papuri, pagdakilat pa sa salamat sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. So, gabi pong ito, pwede po ba nating sabihin sa ating mga katabi, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Mabuti ang Diyos sa buhay Sa mo. kabila po, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Mabuti ang Diyos sa buhay mo. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti sa lahat po ng magkakataon sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya marapat lang ng papurihan po natin ang ating Panginoon. Lord, you're good and your mercy endured forever. Come on, let's clap our hands together. Oh, Lord. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are God. You are God. Oh, Lord, you are good.
good and your mercy enduring forever. Lord, you are good, say, Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Let the people sing, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are God. Hallelujah. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? God has been good to us. In all of our circumstances, in all of our trials, He is still faithful in our lives. Naniniwala po ba tayo doon? Tapat ang Panginoon sa lahat po ng pagkakataon sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya marapat lang na ibalik natin sa Kanya lahat ng papuri at pagsamba na nararapat para sa Kanyang ngalan. Lord, you have been so good to us. You have been so good in all of our life. Yes, Jesus. You faithful for the promises you kept, and every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. 'Cause you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I call you faithful, and I call you faithful for the promises you kept, and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been
have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is overflowing. Surely goodness and mercy. Surely goodness and mercy. Oh. Pwede po ba nataas ang ating mga kamay as we sing once again? All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So ngayon po ay handa po natin yung ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na pinamagatan ko pong personality development. So kasama yan sa ating tema ngayon doon sa Luke chapter 25, katulad nung 5 matalino na nag-aantay doon sa lalaking kakasal at yung 5 mangmang na may dalang ilawan at yung 5 mangmang ay walang ekstrang langis. Subalit yung mga matalino, 5 matalinong babae ay may dalang ekstrang langis. So, nais ng Panginoon sa atin ay maghanda. Okay? So, maghanda. Kasi, katulad nung naibahagi ko kanina, mas magandang handa tayo, sabi ni Smith Wigglesworth, mas magandang maging handa tayo kesa tayo ay maghanda. Nakuha niyo yung pagkakaiba? Sa English kasi nakasulat doon it is better to be ready than to get ready. Nakita nabasa niyo po ba yung sinabi ko doon? Yung sinabi ni Smith Wigglesworth. So, gusto ko lang pong makita natin. Okay, balikan po natin yon. Ito po yung sinabi niya, it is better to live ready, sabi niya. It is better to live ready than to get ready. So malaki ang kaibahan. Sinabi ni Smith Wigglesworth, it is better to live ready than to get ready. So ipamuhay natin yung maging handa kaysa sa tayo ay maghanda lang. So ipamuhay natin. Kaya nga ngayon ay kasama ito sa ating pag-aaralan sa loob ng
ating lesson na kung saan ito po ay ang spiritual dynamic, physical capability, at yung financial stability. So ngayon, ito po ay may kinalaman doon sa tinatawag na ating spiritual, physical, maging yung financial. Okay? So, striving for excellence. Gusto po ba natin na tayo po ay magtagumpay sa lahat ng area ng ating buhay? Sino rito ang gustong magtagumpay sa lahat ng area ng kanyang buhay? Taas ang kamay. So, lahat tayo ay nag-a-aspire. So, makibukas po tayo sa aklat po ng Lucas 2, Kapitulo 46 at hanggang 52. Okay? Babasahin ko po siya sa Tagalog at nakikita niyo po siya diyan sa sa slide po natin ay English. So babasahin ko sa Tagalog. Ang sabi po rito sa Tagalog, pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya'y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Verse 52, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So tingnan po ninyo, huwag nating alisin muna dyan. Merong 3 key points na makikita natin dito kay Kristo na kung saan nagkaroon po siya ng tinatawag na personality development. Amen? Tingnan po ninyo yan. And Jesus increased in wisdom, karunungan, stature. Talagang lumaki siya na talagang, alam niyo po ba si Christ, maganda ang kanyang pangangatawan. Maganda ang pangangatawan ni Christ. Kasi, kung titignan natin, si Christ ay hindi siya pwedeng bumuhat ng krus na ganun kabigat kung papayat-payat siya. Amen? Kaya maganda ang katawan ni Christ. So, and in favor with God and man. So, nagkaroon po siya ng tinatawag na naging kalugod-lugod sa Diyos at maging sa tao. So, ito po ay kailangan po nating nais ng Panginoon na makita po sa buhay po natin na kung saan, kung nais po natin na tayo po ay magkaroon po ng tinatawag na excellency. Tingnan po ninyo, magaling si Christ nung panahon niya. At paano kaya na-acquire ni Christ yan? Yung kanyang pangangatawan, malusog, maganda ang kanyang pangangatawan. At the same time, naging kalugod-lugod siya sa Diyos at sa harap ng mga tao. Kaya sa atin, ano ba ang pwede nating gawin? Gusto ba nating pagka ikaw ay pumasok sa trabaho, talagang pagka meron kang ginawa, excellent yung ginagawa mo at malulugod yung boss mo, di ba? Yung pamilya mo, pag nandun ka sa bahay, talagang natutuwa sa iyo ang magulang mo sa school.
Pagka nandun ka sa school, laging excellent yung grade. Di ba? So, ano ba ang kailangan natin at paano ba natin ito magagawa sa buhay po natin? At katulad po nito, next slide, ay tanungin ko po kayo, gusto po ba natin na maging katulad ni Christ? Ha? Gusto po ba natin na maging katulad ni Christ? So, tignan po natin. Dito po, meron pong sa lahat ng mga nag-aaral ngayon, ikaw nag-aaral ka ngayon, pagdating ng araw ay makakatapos ka. So, magiging professional ka. At ngayon, kapag ikaw ay professional na, pagbutihin mo yung pagiging professional mo. O kaya naman, kung ikaw naman ay nagtatrabaho, pagbutihin mo yung pagtatrabaho mo. Kailangan meron kang dapat gawin. Kung ikaw naman ay naghahanap buhay, kailangan meron kang gawin. So tingnan po natin, what is personal development? Ano po ba itong personal development? Pagdating po sa secular, ito po yung ginagawa ng mga nasa secular. So, personal development or self-development is much crucial to win the competition in the present scenario, and people need to improve their skills every now and then. Alam nyo ba yung mga nasa business realm? Hindi ka pwedeng mahuli sa panahon. Dapat lagi kang merong bago. Amen? So, ibig sabihin yan, anong tawag nito? Naglaladerize. Nagkakaroon ng tinatawag na innovation. Okay? Ibig sabihin, merong pagbabago, merong nagbabago, at merong kakaiba. Yan po yung pagdating po sa tinatawag na personal development. And next, expanding the knowledge. So pag sinabing personal development, expanding the knowledge, ibig sabihin, hindi ka nananatili dito sa ganitong kaalaman lang. Dapat yung kaalaman mo, lumalawak yan. So ilang taong ka na sa pagtatrabaho mo sa ganyan? Ilang taong ka na sa business na ganyan? Ilang taong ka na nag-aaral? Dapat meron ka ng alam. Amen po ba? So, tumanda ka na, dapat marami ka ng alam. Amen po ba? Hindi yung tumanda ka na, wala kang pinagkatandaan. Hindi ka tumanda. Okay, expanding the knowledge and self-awareness helps a lot in gaining control and a better personal growth which offers success in professional career. Gaining control over mind and body is not just essential, but stand as perfect way to lead a happy life. Gusto mong maging masaya buhay mo? Okay, magsikap ka. Amen? Gusto mong maging masaya buhay mo? Gusto mong umangat ang buhay mo? Dapat kang merong gawin. Amen? Okay. Personal growth includes, next, the way you present yourself. Tingnan ninyo. Dito makikita natin kapag ikaw ay talagang lumalago personally, paano mo i-present yung sarili mo? Mga kapatid, yung appearance mahalaga. Amen? Si Christ. Maganda pa ang katawan ni Christ. Naging karpintero si Christ. Kasama ng kanyang tatay. Kaya kapag tinignan natin si Jesus ay talagang fully developed. Kaya nga yung sarili natin, tingnan ninyo dapat alam mo kung paano mo i-present yung sarili mo sa harapan ng maraming tao. Okay? Hindi mananatiling baby ka noon, nung lumaki ka, baby ka pa rin. Hindi ganon. Amen po ba? Habang tumatagal yung panahon, merong development. Okay? Handling issues. Paano ka mag-handle ng mga issue ng buhay?
Di ba? Habang tumatanda ka, marami kang mga issues of life. Pero nung bata ka, wala ka pang pakialam sa mga issue ng buhay. Okay? So, dapat marunong ka nang mag-handle ng mga issues of life. Creating positive impression. Yan. Dapat marunong tayong mag-create ng tinatawag na positibong bagay. Hindi yung nakita mo yung bagay na parang sa tingin mo negative, pero dahil marunong ka na, nag-grow ka na, alam mong ipakita ng yung impression ba na maganda. Amen? Okay. Time management. Yan. Habang tumatagal ka na, marunong ka nang mag-manage ng oras mo. Hindi yung bata ka, hindi ka marunong mag-manage. Tumanda ka na, hindi ka pa rin marunong mag-manage ng oras. Dapat marunong tayong maghati-hati o mag-ata-atado ng oras natin. Okay, and many more which supports in winning various professional and personal situation. Kung gusto natin na tayo talaga ay umangat, lumawig yung buhay natin, eto po. Develop po natin yung ating mga sarili. Okay? Pagdating naman sa spiritual, tingnan po natin ano po ba yung sinasabi sa Biblia. Yung pagkakilala natin kay Christ, ano ba yung dapat nating kailanganin? Sino po rito ang may pananampalataya? Taas ang kamay. Kay Kristo. May faith. Yan. Kung may pananampalataya ka, ang sabi po dito ni Apostol Pedro, sabi niya, babasahin ko po siya sa Tagalog. Sa 2 Peter, Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 5. Dahil dito, sa verse 5, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Okay, tingnan po ninyo Hindi po pwedeng may pananampalataya ka, wala kang kabutihan. Amen? Hindi mabuti yung kalooban mo. Meron kang pananampalataya sa Diyos, tapos ang sama-sama ng ugali mo. Okay? So sinasabi na po sa Pablo, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Dapat mabuti ang kalooban ng isang taong may pananampalataya kay Kristo. Sa kabutihan, kapag ikaw ay mabuting tao, hindi ka lang mabuti, idagdag natin daw yung kaalaman. Dapat meron ka rin kaalaman. Kaalaman patungkol saan? Sa Diyos. Kaalaman patungkol saan? Sa mga bagay na kung saan kailangan ikaw ay lumago. Amen? So, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Mga kapatid, marunong ka nga, marami kang alam, hindi ka naman marunong magpigil sa dila mo. Hindi ka naman marunong magpigil sa sarili mo. Wala kang kontrol. Kaya nga dapat marunong tayong magpigil. Meron tayong tinatawag na self-control. Okay? Sa verse 6, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Verse 6 na. Sumunod. Yan. Okay? So sa pagpipigil sa sarili, meron kang pagpipigil sa sarili, dapat meron ka rin tinatawag na katatagan. Ibig sabihin, matatag. Amen po ba? Dahil marunong kang magpigil, matatag ka, hindi ka pwedeng matinag. Amen. O baka mamaya, lelembot-lembot tayo. Dapat matatag ka. Pag may problema, matatag ka. Amen? Okay. Sa ating katatagan, sabi niya, idagdag natin yung pagiging makadiyos. Matatag ka nga, hindi ka naman makadiyos, walang kwenta. Kaya dapat, idagdag natin sa ating pagiging makadiyos, katatagan yung pagiging makadiyos. Okay, verse 7. Ayan, sa ating pagiging makadiyos ka nga, hindi ka naman marunong magmahal
sa ating kapatid. Sa kapwa. Di ba? So sinasabi rito sa verse 7, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Sa verse 8, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Yesus, ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ibig sabihin, magiging effective po tayo. Magiging productive po tayo. Kasi kilala natin si Kristo. Amen po ba? So kailangan po natin yung katangian na ito sa buhay po natin para tayo po ay magkaroon po ng tinatawag na paglago espiritual. Marami pa yan. So kung gusto po natin na tayo ay lumago sa spiritual, yan po ang nais ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Kaya nga po ang ating Panginoong Jesucristo nung nandito siya sa lupa ay makakitaan po natin siya mamaya. Ipapakita ko po sa inyo kung paano si Kristo ay talagang sa kanyang panahon ay naging punong-puno ng kaalaman. At talagang iningatan niya rin yung kanyang pisikal na katawan kasi marami siyang dapat gawin. Okay? Kaya nga sa atin, wag mo nating pababayaan yung ating mga pisikal na katawan. Okay, next. Excellent is the gradual result of always striving to do better. Mga kapatid, kapag ikaw gusto mong maging excellent, di ba sabi nga, practice makes perfect. The more na tayo ay patuloy na talagang nag-i-strive o gustong-gusto mong lumago. Gusto mong lumago sa karunungan, magbasa ka, mag-aral ka. Gusto mong yumaman, magsikap ka. Gusto mong lumago espiritual, talagang kailangan mong manalangin, kailangan mong dumalo palagi sa gawain ng Panginoon para lalo mong makilala ang Diyos. Pero kapag hindi ka nag-strive para lumago sa mga bagay na ito, huwag kang aasa na meron kang matatanggap. Amen? Kaya nga, excellence is the gradual result. Dahan-dahan yan. Hindi yan bigla. Akala nyo ba na agad-agad makukuha mo yung pagiging excellent? Hindi. Gradual yan. Yung araw-araw na ikaw ay nagsusumikap, unti-unti yan, step by step. Tandaan ninyo, pag ikaw ay aakyat sa second floor, hindi ka kaagad makakarating sa second floor nang hindi ka dumaan step by step sa mga baitang. Amen po ba? Kailangan mong umapak doon sa unang hakbang. Di ba nung kayo umakyat dito, ano yung unang hinapakan ninyo? Yung unang baitang. Tama? Unang baitang, pangalawang baitang, tatlo, hanggang sa makarating kayo dito sa fourth floor. Ganon din po yung excellence. Hindi ka magiging excellent kapag hindi ka nagsikap na makarating doon. Amen po ba? Kaya nga dito, sinasabi rin ni Aristotle, tingnan niyo yung sinabi ni Aristotle, we are what we repeatedly do. Anong ibig sabihin yan? Kung ano yung lagi mong ginagawa, yun ka. Amen? Lagi mong ginagawa, yun ka. At sabi niya, therefore, excellence is not an act, but a habit. So yung pagiging excellence, hindi yan act, kundi ito ay habit. Ibig sabihin yan yung nakasanayan mo na. Naging ugali mo na. Dahil ikaw ay excellent people. Gusto mong gusto mong ma-achieve ito. Okay?
So tingnan po natin, ano yung matututunan natin kay Christ? What can we learn from the life of Jesus? Tingnan po ninyo, and Jesus increased in wisdom, and in stature, and in favor with God and man. So talagang mahusay ang ating Panginoon during nung siya ay nandito sa lupa. Kaya nga kung gusto po ninyong maging mahusay, gayahin po natin si Christ. Amen? So how does this happen? Paano ito nangyari? So tingnan po natin. Basahin po natin itong verse 46. Ano po yung ginawa ni Christ? Bakit talagang naging mahusay si Christ? At the same time, na-develop ang ating Panginoon. Tingnan po niya, after 3 days, they found Him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them question. Okay, nandun siya sa templo. Nakikinig siya sa mga teacher at nagtatanong siya sa mga teacher. Okay? May ginawa po ba si Christ? Ha? May ginawa siya. Okay, steps on how Jesus developed Himself. Ano ba yung mga hakbang? Step number 1, He developed Himself by learning from others. Anong ibig sabihin yan? Dinevelop niya yung sarili niya para matuto sa iba. Sino yung pinakikinggan niya? Yung mga guro doon sa templo. Amen po ba? So kung gusto mong matuto, gusto mong makarating doon sa iyong pangarap, mag-aral ka. Amen po ba? So kung pinag-aaral ka ng iyong mga magulang, mag-aral ka. Kasi baka mamaya kapag ikaw ay naging school bukol, baka kakantayin mo yung kanta ni grade 1 lang ang inabot ko, no read, no write pa ako, paano na ngayon ng buhay ko? Tingalingaling, tingalingaling. Mga kapatid, meron kang dapat gawin. Pinag-aaral ka ngayon, mag-aaral ka mabuti. Ay, wala kaming pera. Magsikap ka. Kapag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Amen? So tingnan niyo si Christ, dinevelop niya yung sarili niya para matuto siya sa iba. Pangalawa, He developed Himself by listening to others. Nakikinig sa iba. Mga kapatid, kapag ikaw marunong ka pa sa iba, hindi ka matututo. Ay, alam ko na yan. Sinasabi pa lang, lagi mo nang sinasabi, alam ko na yan. Sino rito ang magaling? Pag hindi ka marunong makinig sa iba, hindi ka matututo. Amen? Alam niyo ba na ang mga mahuhusay na mga mas magagaling sa mga nagturo? Alam niyo po ba yon? Mas magaling sila sa mga nagturo. Kasi bakit? Tinuruan ka at ikaw ay marami pang mga nalalaman. Nakikinig ka pa sa ibang mga mahuhusay din at marami kang pinakikinggan. Magiging mahusay ka. Kaya mga kapatid, mga magulang, mga minamahal, gayahin po natin si Christ. Marunong siya makinig sa iba. Ano pa? Magtanong. Minsan nakakayang magtanong, Sa school. Naintindihan po ba ninyo? Sasabihin ng teacher. Walang kumikibo. Sasabihin naman ng teacher, dalawa lang naman yan, naintindihan at hindi naintindihan. Kaya hindi kumikibo. Di ba? Pero si Christ hindi Nagtatanong siya. Sa tingin ko, marahil ang niya, Guro, paano po ba ito? Guro, paano ba yan? Paano nangyari to? Paano to? Paano yan? Paano yun? Lahat tinatanong ni Christ nung panahon niya. Kaya nga sa atin, alam niyo po ba,
yung taong matanong, mahilig magtanong, maraming malalaman. Amen? Huwag lang kayong magtanong sa masama. Huwag lang kayong magtanong sa maling tao kasi mali ang ituturo sa inyo. Amen? Kaya ito yung mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kayo kung gusto ninyong matuto po tayo sa iba. Marunong tayong makinig sa iba. At marunong din tayo magtanong sa iba. Amen? Huwag kang magmamarunong. Mahirap kapag nagmamarunong ka, hindi mo pa alam eh. Ay, alam ko na yan. Pero ang totoo niyan, hindi mo alam. Wala kang matututunan. Mas mainam yung tahimik ka lang at tignan mo kung ano yung sinasabi niya, then pag-aralan mo, at the same time, pagka hindi mo masyado naintindihan, magtanong ka, huwag kang mahiyang magtanong. Amen po ba? O kaya magtanong din kayo sa akin kapag meron kayong gustong alamin. Okay, ano yung naging attitude ni Christ? Ano yung naging attitude ni Christ? Tingnan ninyo, He is a good listener. Ang attitude ng ating Panginoong Hesukristo, talagang good listener yan. Pangalawa, good learner din. Talagang nag-aaral. Pangatlo, submissive to his teacher. Talagang marunong siyang mag-submit doon sa kanyang guro. Kung ano yung pinagagawa sa kanya, sinasabi, at maging sa Diyos Ama. Amen? Sa Diyos Ama. Sa Diyos Ama. Sa templo siya naroon eh. Nandun siya sa templo. Kaya naging submissive ang ating Panginoon sa Diyos Ama. Panglima, sa kanyang mga magulang. Yan. Marunong ba tayong mag-submit? Marunong ba tayong sumunod sa ating mga magulang? Hello? Sumusunod ba tayo sa mga magulang natin? Yan. Baka mamaya suwail tayo sa mga magulang. Tandaan ninyo, pag hindi kayo marunong sumunod sa mga magulang, hindi lalawig yung buhay natin. Okay? Si Christ ay naging masunurin din sa kanyang mga magulang. Tignan po ninyo dito sa verse Sa verse 51. Ano po ang sinasabi sa verse 51? Ng Luke chapter 2. Sige, pakita natin sa Tagalog. Naging masunurin ba ang ating Panginoong Yesus diyan? Luke chapter 2, verse 51. Verse 49. Tama. Verse 51. Verse 51. Okay? Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin. Tingnan nyo Naging masunurin sa kanila, ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Si Christ ay naging masunurin sa magulang. Naging masunurin sa Diyos Ama kung ano yung nais na ipagawa ng Diyos sa kanya nung siya'y nandito sa lupa. Kaya tandaan po natin, hindi ka nabuhay sa daigdig na ito o sa lupang ito para sa sarili mo. Amen? Sabi po ng Acts 17:28, we live, we move, we exist because of Him. Tayo ay nabubuhay, hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil sa Diyos. Wala tayo rito sa lupang ito kung wala ang Diyos. Kaya lagi nating balikan ng Diyos. Amen po ba? Ano ba ang plano ng Diyos sa'yo? Ngayon, nandito ka ngayon. Ano kaya ang plano ng Diyos sa akin? Bakit kaya ako napunta rito? Di ba? Isipin mo kung ano ang plano ng Panginoon sa atin. Bakit ka ngayon nasa loob ng simbahan? Kaya nga dito, action point. 3 action point ang gusto ko pong makita po natin. Alam niyo po ba na
Si Christ ay nagkaroon po ng tinatawag na proper understanding. Alam niya kung ano yung kanyang dapat gawin. Kaya nga kung malinaw po sa atin, bakit ka nabubuhay? Nabubuhay ka ba para sa iyong mga mahal sa buhay? Hindi. Nabubuhay ka ba para sa sarili mo? Hindi. Nabubuhay ka ba para sa mga anak mo, sa asawa mo, sa mahal mo sa buhay? Hindi. Para sa Diyos. Naintindihan natin kung ano ang layunin natin dito sa lupa. Katulad ng sinabi ko sa inyo, ano bang layunin ng Panginoon? Layunin ba ng Panginoon na ikaw ay talagang magsumikap? Ang dami yung nagsikap sa buhay. Pero nung sila ay nakamit nila yung kanilang mga pangarap, pagdating doon sa rurok ng tagumpay, biglang bagsak. Bakit? Tandaan natin, sabi ng Biblia, sa John 15, verse 5, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa, sabi ni Kristo. Kaya nga sa buhay natin, magpamilya ka, pag hiwalay ka kay Kristo, walang kwenta yung itinayo mong bahay. Bakit? Sinasabi ng Psalms 127, verse 1, sabi ng Biblia, malibang ang Diyos ang magtayo ng tahanan, ang itinayo ng nagtayo ay walang kabuluhan. Amen po ba? So tingnan ito, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Si Christ ang nagsabi niyan. Kaya ang isang tao, pag hindi mo naintindihan ang buhay mo dito sa lupa, nabubuhay ka ba para sa sarili mo? So lahat ng ginagawa mo ay dapat nakaugnay yan sa Diyos. Kung gusto mong ikaw ay magkaroon ng tunay na talagang ma-develop yung sarili mo. Okay? So tingnan niyo yung Psalms 127 verse 1. Magtayo ka ng pamilya. Magkaroon ka ng pamilya. Tandaan mo, hindi ka nagpamilya para lang sa sarili mong layaw. Magpapamilya ka dahil ang Diyos. Tingnan po ninyo, maliban nga na si Yahweh, asa na ba? Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Okay? Kapag hindi ang Diyos ang nasa sentro ng pamilya, ng tahanan, tandaan ninyo, hindi yan lalago. Hindi ka lalago. Walang paglago ang pamilya, walang paglago ang sarili natin kapag hindi ang Diyos. Kasi bakit? Sa Malakay chapter 2, malinaw ang Biblia, pinag-isa ng Diyos ang babae at lalaki para magkaroon ng supling, yung anak na tunay na anak ng Diyos. Hindi ka pwedeng mag-anak ng mag-anak, tapos hindi mo naman tinuruan yung mga anak mo ng salita ng Diyos, anak ng demonyo yun. Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Ang layunin ng Panginoon, kaya pinagsama ng Diyos ang babae at lalaki para magkaroon ng supling na tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya dito makikita natin na gusto mong ma-develop yung buhay natin, gusto mong ma-develop yung sarili mo. Alam niyo po ba na katulad po ng ginawa ng ating Panginoon, naintindihan ni Christ nung siya'y nandito sa lupa, alam niya kung ano ang layunin niya dito sa lupa. Ang layunin ni Christ ay ganapin ang ipinag-uutos ng Ama sa Kanya. Ano yon? Mamatay sa krus ng Kalbaryo. At bakit siya mamamatay sa krus ng Kalbaryo? Para ang lahat ng tao ay maligtas. Ikaw at ako. Saan tayo ililigtas ng Diyos? Saan tayo ililigtas ni Kristo? Gusto ni Kristo, gusto ng Diyos Ama, lahat ng tao ay maligtas. Kaya nga sinasabi ng John 3:16, sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Yung tao, tayo to. Na ang sino mang sumampalataya sa bugtong na anak, si Kristo, ay hindi na mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, saan ba tayo ililigtas ng Panginoon sa kapahamakan?
Alam nyo ba na ang pahamak na darating sa isang tao kapag hindi siya napatawad sa kanyang kasalanan? Kaya kailangan maintindihan natin na tayong mga tao ay dapat na magsisi ng ating mga kasalanan. Kaya nga, kung hindi namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi nabubo yung dugo ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, walang kapatawaran. So hindi mapapatawad yung ating mga kasalanan. Kaya nga, sa ginawa ni Kristo, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak. Ibig sabihin yan, ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng Roma 6:23, ay kamatayan. So mamamatay tayo, parurusahan tayo saan? Sa impyerno. Kaya ang isang tao dapat malaman niya kung ano yung kalagayan niya. Yung kanyang kondisyon. Naintindihan ba natin kung anong kalagayan natin? Nagsisikap ka na magkamal ng salapi. Nagsisikap ka na magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Pero hindi mo naman naunawaan kung ano ang layunin talaga ng Diyos sa buhay mo. Layunin ng Diyos ay magkaroon tayo ng pagkakilala kay Kristo. Amen? Kilalanin natin si Kristo. Kasi kapag nakilala natin si Kristo, tayo na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Pag nakilala mo si Kristo, ikaw na ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Bakit? Hindi ka na mapapahamak eh. Hindi ka na parurusahan. Ano ang sabi ng John 3 verse 18 sa 1? Ano ang sinasabi ng 1:3-18? Ang sinumang hindi sumampalataya sa anak. Tignan po ninyo Sabi rito, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Pakinggan niyo pong maigi. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit, pakinggan niyo maigi, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Sa verse 36 ay sinasabi rito, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So ang taong hindi sumampalataya kay Kristo, napupuot sa kanya ang Diyos. At kapag hindi ka nagsisi ng kasalanan, hindi mo inamin na ikaw ay isang makasalanan, hindi tayo patatawarin. Bakit? Tandaan ninyo, ang taong lumalapit sa Diyos, inaamin niya na siya ay isang makasalanan. Kaya nga, tatlo po yan ABC. Ano yon? Accept Christ as Lord and Savior. Letter B, believe. Maniwala tayo, sumampalataya tayo. And letter C, confess our sin. Aminin natin yung mga kasalanan natin at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ano sabi ng Romans 10 verse 9 to 10? Sabi rito, kung ipapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon. Alam mo kung ipapahayag ng labi natin, sasabihin natin, Panginoon, naniniwala po ako sa iyo. Ayan maliwanag ang sinasabi ng Biblia Si Jesus ay Panginoon. Pag ginawa natin Panginoon, ibig sabihin hindi ikaw ang masunod. Ang Diyos ang masunod. Yung gusto ng Diyos. Gusto ng Panginoon, ikaw ay lumago. Gusto ng Panginoon, ikaw ay lumakad at sumunod sa kanyang kalooban. Okay? Kaya nga dito, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sa verse 10, sabi rito, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon siya'y pinawawalang sala. So yung puso mo naniniwala kay Kristo. Amen po ba? Kaya kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo na siya'y Panginoon at buong puso kang nananalig sa Kanya, dalawa ang nangyayari, naliligtas at napapatawad ang kasalanan. So napakaganda. Alam niyo po ba ang totoong successful? Naintindihan po natin yung tunay na success. Ang tunay na success,
tayo po ay may buhay na walang hanggan. Amen? Marami ka ngang kayamanan dito sa lupa. Nakamit mo man yung iyong mga yung mga pangarap mo sa buhay, pero wala ka namang kaligtasan. Ikaw na pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Amen po ba? So balikan po natin yon. Si Christ o yung action point na nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng tinatawag na proper understanding. Dapat alam mo kung ano yung pangunawa mo pagdating dun sa mga gusto mong marating. Amen? Kasi kapag hindi mo naintindihan yan, baka mamaya ginagawa mo lamang yan para ikaw ay magyabang. Amen? Proper character and proper attitude. So yung tamang ugali. Amen? So gusto nating ma-develop sa ating mga sarili, tandaan po natin, lagi po nating iisipin si Kristo. Uulitin ko ulit, without Christ, we can do nothing. Pag wala si Kristo. Hayaan po natin si Christ ang maging sentro ng ating puso. Makikita nyo na tayo ay tutulungan ng Panginoon. Sa lahat ng area na yan, hindi po natin maintindihan kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen? Malibang isuko mo yung buhay mo sa Kanya. Hindi po natin maintindihan yan at hindi ka madidevelop. Hindi madidevelop yung sarili po natin kapag sarili lamang natin ang naunawaan natin. Kailangan po nating maintindihan ang lahat ng layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya kapag naintindihan mo yan, tiyak, magiging matagumpay tayo. Amen? Karakter. Pag na-develop yung ating karakter, tiyak, ikaw na yung pinaka matagumpay sa balat ng lupa. At yung tamang attitude. Ano ba yung attitude natin na dapat na ma-develop sa atin? Ngayon sa pagwawakas, gusto ko pong wakasan po ito sa salitang ito. Okay? Self-discipline. Pag wala kang disiplina sa sarili mo, hindi mo tayo malalago. Amen? Disiplinahin natin yung sarili natin. Gusto mo maging malusog yung katawan? O, kumain ka ng tama. Gusto mong maging malusog katawan? Matulog ka ng tama. Amen po ba? Gusto mong lumago yung spiritual natin? Kumain tayo ng salita ng Diyos ng tama. Magpahinga tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Huwag nating hayaan na maging abala tayo sa maraming bagay. Magpahinga tayo sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, gusto mong magkaroon ng development yung ating mga sarili, disiplinahin natin sarili natin. Kapag oras ng tulog, matulog ka. Oras ng kain, kumain ka. Okay? Pagka para sa Diyos, para sa Diyos. Huwag mong kunin. Pag para sa trabaho, magtrabaho ka ng tama. So makikita mo yung magiging development natin. Kasi alam mo kung paano mo hati-hatiin yung lahat ng bagay na dumarating sa buhay natin. Pagdating sa pera, pag wala kang disiplina, wala kang kontrol sa pera, sumahod ka ngayon. Sumahod ka ngayong araw na to. Ubus-ubus biyaya ka. Kinabukasan, wala ka ng pamasahe, wala ka ng pera. Ganun ako noon, nung bata ako, nung kabataan ko. Sasahod ako ngayon, kinabukasan, wala na akong pamasahe, mangungutang na ako niyan. Self-discipline. Amen? So gusto natin ma-develop tayo, talagang magiging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, at tayo ay magkakaroon ng karunungan. So sa Panginoon natin hanapin ito. Kasi hindi natin kaya sa sarili natin. Katulad nung inawit natin kanina,
Alam niyo po ba na kapag inanyayahan natin ang banal na Espiritu Santo na siyang magbago sa atin, magbago ng puso natin, kasi ang puso natin madaya yan. Madaya. Sabi ng Jeremiah 17 verse 9, madaya. Sinungaling ang puso. Pero kapag tayo po ay talagang lumapit sa Panginoong Yesus, ang Espiritu Santo ang siyang kikilos sa atin at siyang magbabago ng ating buhay. Amen? Hindi mo kayang baguhin sarili mo. Tandaan niyo po yan. Hindi mo kayang i-develop yung sarili mo malibang lumapit ka kay Kristo. Aminin natin yung kahinaan natin. Aminin natin yung kawalan natin ng kakayahan. Si Kristo ang kailangan mo. Amen po ba? Kaya sa oras nito, gusto nating ma-develop, lumapit po tayo sa Diyos. At naniniwala ako na unti-unti, tuturuan tayo ng Panginoon. Katulad ng mga narinig natin ngayon, si Kristo, nakinig siya, nag-aral siya, at nagtanong-tanong siya. Ganon din ang gawin natin. Simulan po natin. At naniniwala ko itong taong ito, hindi ka lang mauhubog pisikal, pati yung mental, yung emosyonal, at higit sa lahat yung spiritual ay madedevelop kapag tayo po ay patuloy na nagkaroon ng tinatawag na self-discipline. Okay? So tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po nating ilapit yung ating mga sarili. Mga kapatid, si Kristo lamang po ang kailangan natin. Amen po ba? Gusto mong maging maayos sa lahat ng bagay. Ilapit natin sa ating Panginoon ng ating buhay. At sumampalataya ka. Tiyak, babaguhin ng Panginoon lahat sa atin. Mapapansin natin na habang tayo ay patuloy na lumalapit sa Panginoon, umaasa sa Kanya, makikita niyo yung kilos ng Espiritu Santo. Amen? Hayaan po natin, nasain natin ang Diyos. Maging sa mga pangailangan natin, nasain po natin ang Diyos. Kasi ang Diyos lamang ang tanging kailangan ng tao. Wala nang iba. So sa oras pong ito, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? At patuloy tayong lumapit sa Kanya. Nais mong maging malusog ang pisikal na katawan, ilapit mo sa Panginoon. Nais mo na maging malusog ang ating mental, ang ating emosyonal, maging yung ating spiritual at pisikal. Pinansyal, patuloy kang lumapit sa Panginoon. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord. And See your Spirit falling, power, your love unfolding, gifts from heaven. I love to worship you, To worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven
I need your anointing. Your anointing. Love your Holy Spirit. Your Captivating my soul. And every day I burn. arms around you more. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fallen as a Lord. Panginoon, sa oras na ito, alam namin, O Diyos, katulad ng sinabi mo sa iyong salita, kung hiwalay kami sa iyo, ay wala kaming magagawa. Ano man ang pagsusumikap namin sa lupang ito, para sa amin, upang kami ay patuloy na magtagumpay. Panginoon, kung wala kami sa piling mo, kung wala ka sa aming buhay, ay walang kwenta ang lahat ng bagay na pinagpagalan namin. Kaya sa oras na ito ay kinikilala ka namin. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay at sabihin natin sa Panginoon, Panginoong Yesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, isinusuko sa iyo ang aking buhay. Inilalapit sa iyo ang aking mga nagawang mali, mga nagawang kasalanan, na salita at naisip. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Nananalig po ako. Tinatanggap po kita bilang personal na Diyos at tigapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang maghari. Pinagsisisihan ko ang lahat ng kasalanan aking nagawa. Salamat, Panginoon. Isulat mo po sa aklat ng buhay ang aking pangalan. Amen. Panginoon, sa oras pong ito, hayaan mong turuan mo ang bawat isa. Hayaan mong punuin mo ng karunungan kung paano nila gawin ang lahat ng bagay sa bawat oras, sa bawat sandali, sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat buwan at taon na lumilipas. Hayaan mo, Panginoon, ang karunungan mula sa iyo. Punuin mo ang iyong mga anak. Maging, Panginoon, sa pisikal, gawin mong malusog ang katawan upang sa gayon ay magawa nila ang mga pangarap na naaayon sa iyong kalooban. At maging, O Diyos, kalugdan mo ang bawat isa habang ginagawa nila ang nakalulugod sa iyo. At maging sa mga kapwa-tao, hayaan mong dahil ikaw ang siyang naghahari, ikaw ang pinananampalatayanan, maipamuhay ang kalooban mo. At maging ang mga taong makakita ay malugod. Kaya salamat, Panginoon, sa gabing ito, kung paanong ikaw ay nabuhay nung ikaw ay narito, gayon din po, hayaan mong turuan mo, sakupin mo ang bawat isa, upang sa gayon, bilang mga kumilala sa iyo, Panginoon, ay makita sa amin ang larawan ng aming Panginoong Yesus. Upang sa gayon, kami ay maging katulad mo na punong-puno ng kaalaman, karunungan, kinalulugdan mo, at patuloy, O Diyos, na kinalulugdan ng maraming tao. At maging, O Diyos, sa aming pisikal, emosyonal,
mental at material ay lubos na pinagpala. Kaya salamat o Diyos, naniniwala ako na patuloy na tinanggap na ng iyong mga anak ang mga bagay na ito na ikaw mismo ang naghanda. Kaya gamitin mo ang lahat ng ito, ang lahat ng mga bagay na inayos mo na, patuloy na mapapurihan ka at maparangalan sa buhay namin. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Let us declare the victory sa gabi pong ito. Let us declare that every day ang Diyos po ay isa sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Let's clap our hands together. Want to say, Lord, it's you gave me life and I can't explain just how what you mean to me now. That you saved me, Lord. I give all that I am to you. That every day I can be light, shines your name. Every day, Lord, I learn to stand upon your word. I pray that I might come to know you more. That you guide me in every single step I take. That every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Let us declare every day. And every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Once again. Every day, Lord, I learn to stand upon your word. I'll pray that I might come to know you more. That you guide me in every single step I take. That every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day, yeah. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Let us declare it's you I live. It's you I live for. Every day it's you I live for. Every day it's you I live for. Every day. Once again, it's you I live. It's you I live for. Every day it's you I live for. Every day it's you I live for. Every day. For the very last time, it's you I live for. It's you I live for. Every day it's you I live for. Every day it's you I live for. Every day. Every day, it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you. It's you I live for. Every day. Kawan po natin ating Panginoon. Tayo po yung makakaupo na.